Dito tayo sunod, mga kababayan. Ha? Naalala nyo yung issue ni Robin Padilla at ni Yussi Claire Castro, mga kababayan? Ha? Yung issue ni Robin Padilla na meron siyang nilabas na isang audio clip na si Yussi Claire Castro daw may kausap na vlogger at meron daw itong binuong trolls. Mga kababayan, marami kasing mga lawyer na nagsasabing, alam nyo ba kung totoong si Yussi Claire Castro yan? At yun ay inilabas ni Robin, pwede siyang makasuhan dyan ng wiretapping. Ito mga kababayan, alam naman natin na hindi yon si Yussi Claire Castro. Alam natin na boses yon ng mga DDS. At saka higit sa lahat, bakit si Yussi Claire makipag-usap sa mga DDS vlogger? Putragis. At pangalawa, si Yussi Claire Castro, bago nag-Yusik yan, matagal nang lumabas yung boses na yon. Sa TikTok, nagkalat yan sa TikTok. Meron pa nga yung kay Maharlika, hello Sas, nabigyan ka na ba nila Tatay Diggs? Potsa, ako Sas, wala pa, 2 linggo na. Wala pa si Yussi Claire dyan, hindi pa idiniklara na Yusik Undersecretary siya ng PCO. Matagal nang lumabas yung audio clip na yan. Ngayon mga kababayan, sabi ng mga expert, lalong-lalo ng mga lawyer, kung sakali man daw na totoong boses ni Yussi Claire yon, pwede daw siyang kasuhan ni Yussi Claire ng wiretapping. Kasi bakit? Bakit inilabas ni Robin na walang pahintulot sa isang taong nagsasalita at sa isa pang tao na kausap nung nagsasalita? So, wiretapping po ang labas doon, sabi ng mga expert. Ngayon mga kababayan, sumagot itong si Robin. Ito mga kababayan, ito yung sagot ni Robin. Pakinggan Ako ni Senador Padilla iginiit na hindi pa maituturing na wiretapping ang pag-play ng audio recording ng plenaryo ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Sa issue na umali paglabas sa anti-wiretapping law, nilinaw ng opisina ni Senator Robin Padilla na wala pang matibay na basihan para sabihin na may naganap na krimen. Iginit ni Atty. Rudolph Piliforato, ang Chief of Staff ni Senator Padilla, na hindi pa napapatunayan ang authenticity ng audio recording, ang mga taong manitangkot at ang paraan ng pagkakuha ng nasabing audio na pinaplay ni Padilla sa plenaryo kung saan nag-uusap higil sa troll at umanisip si Palace Press Officer Atty. Claire Castro na itinanggi naman ng opisyal dahil wala pang formal na investigasyon. Sinabi ni Jurado na walang matibay na ebidensyang magpapatunay na ang audio ay maituturing na intercepted communication sa ilalim ng anti-wiretapping law. Giit pa ni Jurado, hanggat walang naglalahad na may isang pribadong usapan na illegal na intercept, mananatiling spekulasyon lamang ang mga aligasyon ng wiretapping. Dagdag pa rin po, ipinaalala rin na may parliamentary immunity ang mga senador at mambabatas, particular sa privilege of speech and debate na nagbibigay naman sa kanila ng kalayaang magtalakay at... ito mga kababayan, dito kinabahan na si Robin. Kasi marami kasing mga lawyer at mga expert na nagsabing kung totoo mang si Yussi Claire yan, pwedeng makasuhan si Robin ng anti-wiretapping law. Kasi bakit niya inilabas yan at nagbigkas siya ng pangalan na hindi siya sure kung siya yon. At wala po tayong karapatan maglabas ng usapan ni Tarpulana at ni Tarpulano na walang paalam mula doon kay Tarpulana at Tarpulano. Pwede kang makasuhan doon ng wiretapping. So ngayon mga kababayan, ganito yan. Hindi po talaga wiretapping ang magiging kaso ni Robin doon. Bakit? Ulitin ko hindi ako lawyer, hindi ako abogado. Paano po makasuhan si Robin ng wiretapping kung hindi naman boses ni Yussi Claire yun at hindi naman mga loyalistang vlogger ang nag-uusap na yun? Kasi alam ko, ang binigkas doon ng mga vlogger, si Rosalinda, si Mandurugas na mukhang unggoy, mukhang gorilla, at boses yun ni Badoy. So, hindi po talaga siya makasuhan doon ng wiretapping. Ang problema doon, pwede siyang makasuhan ng defamation. Bakit? Nagbigkas siya ng pangalan na si Yussi Claire yun, hindi pala siya sure na si Yussi Claire yun. Hindi mo pwedeng idahilan doon na meron kang immunity. Kasi karapatan mong tatalakayin, hindi. Yung tinalakay mo, kabubuhan yun. Hindi ka nga ma-wiretapping kasi hindi po yun si Yussi Claire. Pero pwede kang nga kasuhan ng defamation. Nagbigkas ka ng pangalan na hindi ka sure. Diba? Hindi ka ma-wiretapping nun, Senador Robin Padilla. Pero pwede kang kasuhan ni Yussi Claire ng defamation. Bakit? Nagbigkas ka ng pangalan, hindi ka pala sure na siya yun.
Oh, hindi dapat sinabi mo, sino po itong babaeng ito? Sino po iyan? Ito po, according po daw ito sa mga trolls. Magpo-promote ka lang ng gagawin mong batas, manira ka pa ng kredibilidad ng ibang tao. 'Di ba? Po-promote ka lang dyan sa batas na gagawin mo, sisiraan mo pa si Yussi Claire Castro. Defamation ang labas doon. Hindi ka pwedeng kasuhan noon ng wiretapping kasi hindi yun si Yussi Claire. Pero pwede kang kasuhan ni Yussi Claire ng defamation. Binigkas mo yung pangalan niya nang hindi ka sure na siya yun. Diba? Yun yung tanong, Senator Robin. Wala kaming pakialam sa immunity mo. Ang pakialam namin doon, si Yussi Claire Castro, pwede kang makasuhan defamation ng bigkas ka ng pangalan eh. Hindi mo nga alam, sino po ba ito? Your Honor, Mr. Chair. Si Yussi Claire Castro, bigkas ka agad ng pangalan eh. Hindi mo pa pala alam. Ganun ang sinasabi mo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito talaga ang mangyayari na kapag pumasok ka sa legislative office or legislative position nang wala kang alam sa batas. Kaya magkakandalapa ka, magkakandaretche-retche ka. Kaya pag nagkamali ka ng sabi, mabubutasan ka. Mahirap kasi talaga. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, sa sunod eleksyon, bumoto po kayo ng senador at congressman na may alam sa batas, either abogado or di kaya may alam sa law. Mahirap kasi bumoto ng artista na walang alam. Yun ang totoo. Mahirap kasi talaga mga kababayan na papasok ka sa Senado tapos wala kang alam. Kaya nga tinatawag na legislative yan eh. Pag legislative, usaping batas. Tapos artista ka, papasok ka dyan. So anong mangyayari sa'yo pag nanalo ka doon? Diba? Mahirap talaga pag walang experience pagdating sa batas. Kasi nga mangyari ganito, ito, rumisulta na. Diba? Maglalabas ka ng issue, naglalabas ka ng pangalan, tapos gagamitin mo ngayon, yung immunity mo kasi may karapatan kang tatalakayin. Pero hindi mo inisip, kahit may immunity ka, nagbigkas ka ng pangalan pero hindi mo sure. Hindi mo ba tinanong yan sa abogado mo? Hindi mo ba inano sa abogado mo yan? Pina-check mo na bago ka magdaldal? Di ba meron kang dyan? Mga lawyers sa opisina? Hindi ka makakasuhan ng wiretapping. Pero pwede kang makasuhan ng defamation. Bakit ka nagbigkas ng pangalan na hindi ka pala sure na si Yusik yun? Alam mo, ang Senado at Kongreso, hindi po yan session hall lang ng barangay na 5 tao, 10 tao lang nakakarinig. Buong Pilipinas po yan. Okay lang kung kagawad ka, nagaganyan ka. Senador ka eh. Diba? Okay lang kung nasa barangay ka, kagawad kayo 8, pang-siyam si chairman, si secretary, si treasurer, pang-11. Kung kayo-kayo lang nagaganyan, walang nakakarinig, buong Pilipinas, yun, sambayan ng Pilipino, naka-live pa, tapos magbibigkas ka ng pangalan na hindi ka pala sure na siya yun, tapos itatanong mong ganyan. Senator Robin, utang na loob, credit inside, with all due respect, Senado po yan. Hindi po yan shooting ground. Hindi ka po nag-aartista diyan. Hindi ka po diyan na take 1, ito yung script na i-memorize mo. Take 2, ito po yung script na second stanza. Hindi po ganun yun. Ang Senado, usaping usaping pangsimba. Usaping serious yan, hindi yan usaping training, hindi yan usaping drama. Cut! Mali! Ulitin mo. Ito, second stanza, script. Cut! Hindi ganyan, pangit yan. Hindi ganun yan, Senator Robin. Hindi ganyan yun. Walang director dyan, walang scriptwriter, walang organizer dyan na, cut! Hindi ganyan. Hindi ganun yan. Ang Senado, seryoso usapan dyan. Hindi maritesan. Kung gusto mo palang maritesan, pumunta ka kay Uji Diaz at kay Christy Pirmin. Diba?
Kay Christy Fermin ka at kay OG Diaz kasi doon kahit anong yaw-yaw nila, chismisan yon. Sa Senado, hindi po chismisan yan. Kaya ako po'y nanawagan sa mga Pilipino, sa sunod po, bumoto po kayo ng senador at kongresista na may alam sa batas. Huwag po kayong bumoto na walang alam sa batas, literally. Sa mabilis na usapan. Anong sabi ni Vice Ganda? Ito mga kababayan. Vice Ganda, Senado, Legislative. Naku mga kababayan, masasaktan kayo nito. Yan yung branch ng Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Diba? Okay? Diba? Yun talaga ang pangunahin nila, yung paggawa, lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi mamimigay sila ng pera. Correct. Lawmaking po ito, ha? Ayan, Riniki Tulio, maraming salamat po sa yung super chat po sir, na $20 super chat. Thank you so much po. Kita nyo, sabi ni Vice, kasi dito mga kababayan, meron kasi itong segment ang Showtime na kung sinong makasagot sa meaning, sinabi kasi niyang, basta may tanong sila dito Legislative. Ah. Yan yung branch ng Kongreso at saka ng Senado. Di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Diba? Okay? Diba? Yun talaga ang pangunahin nila, yung paggawa, lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi mamimigay sila ng pera. Correct. Lawmaking po ito, ha? Okay. Maraming salamat. Kita nyo? Yun ang meaning. Sana magising na kayo. Mahirap kasi bumoto ng ganyan. Tapos pagdating magkanda leche-leche. Tapos pag nagkamali, ang sisihin, yun pang pinagbintangan, yung inakusahan, yun pa ang sisihin ngayon. Siya naman yung naglabas niyan doon. Ulitin ko sa inyo mga kababayan, ang Senado hindi po yan barangay session. Senate session po yan. Kung meron kang chismis na ilagay dyan at ang usapin ninyo ay budget, wag mo nang ihirit. Nakakahiya. Usaping Senate. Hindi po yan usaping chismis. Okay lang po sa barangay, tanggapan natin kasi 10 lang naman nakakarinig, 11. Si secretary, si treasurer, si chairman, si kagawad na 8. So 11, 12 lang. Ayan kasi naka-live buong Pilipinas, tapos magbigkas ka ng pangalan, Maritesan. Ano yon? Sa Senado, Maritesan lang. At saka take note kapag pumasok kayo sa politics, make sure na nakakaintindi kayo ng English at marunong kayo English. Kasi mahirap Anong gagawin mo kung ikaw senador? Tapos i-represent ka ngayon dun sa China. Mag-Tagalog ka, mag-Chinese sila. Tapos sasapakin mo, putang ina mo, mag-Tagalog ka kasi hindi kita maintindihan. Isasabihin na ng China, putang ina mo, mag-Chinese ka kasi hindi rin kita naintindihan. Ano ba ang, di ba? International language, di ba? English. Tapos senador ka. Example lang to sa mga senador na tatakbo. Make sure na marunong kayo mag-English, kasi mahirap man, na padalhin ka doon sa Afrika. Alam niyo naman ang English ng Afrika, di ba? Pag sila magsalita, I want to drink juice. Di ba yung mga Afrikano pag nag-English, I want to drink my cell phone. This is my cell phone. I buy the cell phone. This is 10,000 pesos. Ganun ang English ng mga Nigerian, kinakain yung letra. Paano ngayon kung ikaw i-represent doon sa Nigeria? Tapos sabihin mo, wag mong itulad doon sa audition na magtagalog ka. Nasa Pilipinas ka, karapatan mo magtagalog kasi Pilipinas Got Talent ito. Hindi ganun Wala kang power doon. Hindi ka si Kiray. Wag mong gayahin si Kiray na sasakay ka doon sa bindo machine. Tandaan nyo, hindi Pilipinas ang Japan tapos papatong ka sa bindo machine. Huwag mong dalhin yung ugaling squatter dyan sa Mandaluyong Kiray at dalhin mo sa Japan.
Tandaan nyo yan. Huwag nyong gayahin si Kiray. Ang Pilipinas ay hindi Japan at ang Japan ay hindi Pilipinas. Sasakay ka sa Bindu machine tapos magbablog-vlog ka doon. Krimen yan sa kanila. Ha? Huwag mong gawing Mandaluyong ang Japan. Sinong hindi nakakaalam sa kwento ni Kiray? Di ba? Yun, mga kababayan. So, yun ang ating mga pag-uusapan at this time. Ako kinabahan sa'yo, Ken, sa desisyon. Bakit naman kakabahan ka, Ma'am Libby? Diyos ko. Ito lang masasabi ko, Ma'am Libby, ganito yan. Yung desisyon kay Digong, bago ako mag-end, ito, bigyan ko kayo ng trivia ha. Ang News 5, naglabas ng mga tao na binigyan ng interim release ng ICC. Pero yung mga problema kasi nila doon, mga offenses lang. Magkaiba kasi sa kay Digong, crimes kasi kay Digong. Ulitin ko ha. Nilabas ng News 5 ang mga tao na pinagbigyan ng ICC na magkaroon ng interim release. Pagsamantalang paglaya. Kasi ang kanilang mga kaso doon, mga offenses lang. Kay Digong kasi crimes. Pumatay kasi siya. Yung doon kasi mga offenses, yung alam nyo yung nasubra na, nilalatigo, pinapalo, pero buhay. 'Di ba? Kay Digong kasi mabigat eh. Kaya huwag kayong kabahan mga kababayan. Hindi ako lawyer pero yan palang naintindihan na natin eh. 'Di ba? Noon pa sinabi ng ICC, sabi ko nga sa inyo, si Digong hindi po yan makakalabas. Una, ang ICC at ang mga abogado dyan, may puso. Kahit hindi ka Pinoy, kahit anong lahi mo. Kasi love can cure a wound of a nation. Ang pagmamahal. Ang makapagpawala ng sugat sa bayan. Pagmamahal. Pagkakaisa, pagmamahalan, pag-iintindi. Yan po ang pinaka number 1. Love can cure a wound of a nation. Pero mga kababayan, kung ikaw, lawyer, kinikilala kang lawyer sa International Criminal Court, tapos bababuyin ka ng mga supporter ni Digong at sabihan ka ng anak niyang kidnapper, matutuwa ka? Mga DDS, intindihin nyo yan. Kung ikaw, lawyer, meron kang Facebook page, meron kang YouTube account, meron kang Instagram account, tapos bababuyin ka ng mga supporter ni Digong, at sabihin kang bias, kidnapper, burikat, pokpok, kung ano-ano pa. Tapos mababasa ng mga supporters mo yan. Sinong nagsabi, bring him home Duterte, tapos putang ina ka, ibalik mo yan, isa kang tanga-tangang lawyer, ganyan, bayaran ka, kidnapper ka. Do you think matutuwa ang mga vlogger sa ganon? Matutuwa ang mga lawyer sa ICC? Tapos marinig pa ng prosecutor ng ICC na pinagbintangan sila ng anak ni Digong na kidnapper. Talagang pag-iinitan si Digong ng ICC. Kakalaya pa siya. Diba? Si General Torre nga natadtad ng bash ng mga DDS eh. Sa tingin niyo si General Torre mapapatawad pa niya? Nasasabihan kang pangit, maitim, diwata. Kung ako kay General Torre, kung pwede palang arestuhin si Bato, arestuhin ko na eh. Diba? Pagkatapos po naman babuyin kayo ng mga supporter. Kita nyo, sabi doon kanina sa abogada, dahil sa mga ginawa ng mga supporter ni Digong na pambabastos at pambababoy at dahil sa mga statement ng anak niya, isa sa rason na aming ni-reject. Talagang pag-iinitan siya. Di ba? Ng ICC. Di ba? Alam niyo kung sino ang totoong talo? Si Digong, si Kopman panalo. Aba, 150 million a month. Diba? Kaya mga DDS, kung meron mang dapat sisihin dito kung bakit hindi nakalaya si Digong, kayo. Kayo ang dapat sisihin ninyo, sarili ninyo. Kasi kung tumigil kayo dyan sa karali-rali dyan sa harap, maawa pa sana ang mga taga-ICC kay Digong, pauwiin siya. Ang problema, binabastos nyo sa harapan eh. Nagrally-rally pa kayo dyan. Sisigaw-sigaw pa kayo eh. Bring him home, bring him home. Pinapakonsensya nyo pa yung mga taga-ICC. Di ba?
Sabi na nga ni mismo ni Attorney Conte, nakiusap na nga si Digong na itigil nyo na, wag na kayong mangialam sa kaso ko kasi kaso ko ito, wag nyong ipamulitika. Eh yung mga supporter, pinulitika ninyo eh. Kaya nga sabi ko, putang ina, kahit pabihin ko bukas na bukas, kung makauwi si Digong, magilit ako. Kaya ang lakas ng loob kong ganun. Bakit? Dahil sa katangahan ng mga DDS, supporter ni Digong, si Digong nabaon sa limot. Ha? Walang uwian. Tapos sasabihan pa, kidnapper. Putang ina. Ha? Ikaw, si Digong nabangga, tinulungan mo. Tapos ikaw na tumulong, ikaw pa yung nakulong. Matutuwa ka? Yan ang consequences ng mga kabastusan at kabubuhan, katangahan, inutil, uto-uto, hampas lupa, patay gutom, pangit, mga mahihirap na lahi ng mga DDS. Yan ang consequences. Sa madaling salita, yan ang kalalabasan. Diba? Akala ninyo kasi, pag sigaw ninyong bring him home, pakinggan kayo. Tandaan ninyo, hindi martial law ang Dutch national, ang Dutch government, hindi sila martial law na pag sinabing oo, hinto, hinto. Wala kayong power doon, putang ina, OFW lang kayo doon, nakitrabaho lang kayo. Tapos sisigaw kayo dyan sa dahig, bring him home, kailangan masunod kayo, tanga. Nangangamuhan lang kayo doon, wala kayong power. Kung pwede nga, i-report kayo, pagdadamputin kayo isa-isa, walang mangyayari, wala kayong magawa eh. Nakita nyo nangyari sa Qatar, dinampot isa-isa? Kasi hindi yan. Karapat-dapat yung mga ganyang ginawa ninyo. Bakit? Hindi kayo taga dyan. Mga turista lang kayo. Mga OFW lang kayo dyan. Tapos kung makapagsigaw kayo, Dutch government, ICC, putang ina nyo. Bring him home. Padala-dala pa ng placard doon, pabalik-balik sa harapan. Do you think hindi maintindihan ng taga-ICC yan? Kaya nga kanina sa hearing may mga interpreter. Mga feeling kasi ninyo, mga ex-membro kayo ng Avengers eh. Yeah? Akala nyo kasi membro kayo ng Avengers. Diyos ko, pag binomba nga kayo ng water cannon, nagsitalsikan kayo, tangina nyo. Yeah? Hindi porket kadikit ninyo Vice President ay gaganyan-ganyanin ninyo ang ICC. Oh. Ano nangyari? Alam nyo, mga ICC, yung mga DDS, pakinggan ninyo yung kanta na I open my eyes, I want to see but I'm blinded by a white light. Kantahin nyo yung entitled para maintindihan ninyo. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight. Yeah? And I can't stand the pain, and I can't make it go away. Yeah? Kantahin nyo yan, entitled. Oh, kung hindi nyo maintindihan yung kanta na yan, kantahin nyo na lang yung anak ni Freddy Aguilar. Diba? Kantahin nyo yung anak nang maintindihan ninyo. Di ba? Kantahin nyo yan. Simple lang, hindi yun naintindihan. Simple palo, cannot instruction. Di ba? O maintindihan ng mga DDS yung mga ganyang usapin, yung mga balastubag, yung mga baliktaran. Naintindihan nyo yan. Simple instruction, cannot follow. Baliktarin nyo yan. Simple palo, cannot instruction. O, alam na nila yan. Di ba? I open my eyes, I try to see, but I'm blinded by a white light. Di ba? Pakinggan nyo yan. Binuka nyo na yung mata ninyo, nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Di ba? Actually, kuhang-kuha ko yung kanta na yan. Di ba? Ayaw ko lang, makapiright ako eh, sayang. So yun lang, mga kababayan, yung aking live. Mga DDS, sana ngayon, aral na yan. Sana nagising na kayo. Hindi lahat ng powers mo, hindi lahat ng influence mo ay iligtas ka. Minsan, ang influence mo nakakapahamak sa'yo.